Susukalin po yan. Dito na yung anak ko! Parang babae. Kumama yung baby! Kumama! Yan ang aboy na ang baby. Mayor! Mayor! Good morning. Good morning, sir. Mayor! Good morning. Ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza at ang ating naging Sangyombe, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor G. Atienza.
na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng pamahalaang lungsod ng Maynila, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagkitiisa sa napakahalagang okasyong ito, ang groundbreaking ceremony for the renovation of Beata Health Center na mas kilala ng marami bilang Bagong Lipunan Health Center. Today marks not just the start of a construction project, but the beginning of a stronger, healthier, and more caring future for every Manileño. At syempre, ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na layunin ng ating mahal na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, katuwang ang ating buting Vice Alcalde, Angela Ley Chi Atienza, at ang ating mga konsehal na ilapit ang dekalidad at mabilis na serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Ang groundbreaking ceremony na ito ay simbolo ng pangako ng lungsod na mas palakasin pa ang healthcare services para sa mamamayan. Dahil para sa pamahalang lungsod ng Maynila, mahalaga ang kalusugan ng bawat Manileño. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang. Kasunod, ang isang maikling panalangin na pangungunahan ng Beata Health Center Physician in Charge, Dr. Gladys Desiderio, at ang ating sabay-sabay na pag-awit ng awit ng Maynila. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father, we stand here today with grateful hearts and trusting to you the beginning of this work. Thank you for gathering us today for the purpose of serving and healing the people of Manila. Bless the site and the hands that will build upon it. Keep all the workers safe and guide them with skill and integrity. Grant that this center may rise strong, safe, and worthy of the people it will serve. May every effort be marked with diligence, honesty, and care. We lift up our mayor, vice mayor, and the officials of the city of Manila. Thank you for their steadfast commitment to public health and the welfare of every Manileños. Grant them wisdom in governance, courage in decision-making, and compassion in leadership. Sustain their vision that the healthcare in Manila may continue to grow in rich, quality, and dignity. We also pray for the doctors and healthcare workers of Manila Health Department. Renew their strength each day. Fill them with compassion for the suffering, patience for the weary, and dedication to their calling. May this center become more than just a building, but let it be a house full of hope, a refuge for the sick, and a sign of your mercy in our midst. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Thank you.
maaari na po tayong umupo. Muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. At para mas maramdaman pa po natin ang ganda ng umagang ito, maaari po ba akong makahingi ng isang malakas na palakpakan dyan? Maraming salamat po. Kasama po natin para sa ating groundbreaking ceremony ang ating buting alkalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza. Ang mga masisipag nating konsehal mula po sa District 6, Councilor Lou Veloso. Councilor Elmer Joel Parr. Councilor Voltaire Caloy Castañeda. Kapiling rin po natin Dr. Grace H. Padilla, our City Health Officer. Engineer Armando L. Andres, our City Engineer. Mga department heads at kawani ng Manila City Hall. Dr. Gladys Desiderio, Beata Health Center Physician in Charge. Mga staff, employees, and volunteers of Beata Health Center. Kasama rin po natin ang Zone 91 Barangay Officials. Kasama po natin from Barangay 833, Zone Chairman Emilia Enriquez. From Barangay 834, Chairman Rose Ann Alstor. 835, Chairman Renita Curameng. 836, Chairman James Del Rosario. 837, Dennis Laurenta. 838, Laurenta. 839, Chairman Edgardo Liagan. And Barangay 840, Eduardo Angel Espinola. Kasama po ang inyong mga kagawad, secretary, treasurer, SK chairman, SK Kagawad, Lupon at EXO, 10 ng inyong mga barangay tanod, at sa ating mga senior citizen at residenteng nasasakupan ng Zone 91 muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating pong pagpapatuloy for her welcome remarks, ibibigay ko po sa inyo our City Health Officer, palakpakan po natin, Dr. Grace H. Padilla. Sa ating pong kagalang-galang na Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa ating pong Vice Mayor Angela Lei Atienza, sa ating pong mga kagalang-galang na councilors, sa ating pong mga barangay chairmans, kagawad, sa ating pong mga kasamahan sa Manila Health Department, Dr. Ed Santos, ang District Health Officer po ng District 6, si Dr. Restituto Aguilar, ang aking pong masipag na physician in charge, Dr. Desidorio, ang aking pong mga supportive na department head, si Engineer Andres, at saka Dennis, sa inyo pong lahat na taga dito sa Beata. Ako po ay isang Pandakenya din po. Ako ay pinanganak sa Balagtas. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay bumalik kami ni Mayor Isko para tuparin ang isang pangarap at isa pong pag-asa sa ating health center. Ilang buwan po ang lumipas, dumating po kami dito para kayo po ay pakinggan at hingin po kung ano po ang mga kailangan nyo dito sa isang munting bahay natin dito sa Beata. Sinabi nyo po sa amin na dati po ang pangalan nito ay Bagong Lipunan Health Center. Kami po ni Mayor Isko ay nagtanong kung ano ba talaga ang gusto nyo maging pangalan ng ating health center. So sumagot po sila na maging Beata Health Center. So sa local health board po natin ay pinasat po natin ang pangalan na Beata Health Center dito po sa inyong bagong health center. So palakpakan po natin bumubuo ng local health board kasama po si ating Vice Mayor si Atienza. Kasama po noon ay nagbigay po ng magandang perspective
ang ating architect engineers para po maging state-of-the-art ang ating health center. At hindi lang po yun, kailangan po ay episyente at epektibo at mababait ang pipiliin nating mga kasamahan dito sa ating health center. So natutuwa po ako sa araw na to dahil ngayon po ay magsisimula ang ating pagpapagawa ng ating health center, kung kaya't minamadali na rin po natin ang pagbubukas ng isa pong health center na malapit sa atin, ang Isidro Mendoza Health Center. So, pansamantala, doon po muna tayo, pagpasensyahan nyo na po at mamadaliin po natin ang ating health center. So muli po, magandang umaga po. Salamat po sa warm welcome nyo sa amin at mag-iingat po tayong lahat. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Grace Padilla. At sa pagkakataong ito ay ibibigay ko na po sa inyo para sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, ang ating butihing Vice Alcalde. Palakpakan po natin, kagalang-galang Angela Lay Chief Atienza. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sigurado ako na maganda ang umaga ninyo dahil sa balitang ito ngayon. Tama ba ako? Pero bago ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Pagoso. Palakpakan niyo naman siya dahil wala ito kung wala siya. Si Dr. Gladys Desiderio, maraming salamat po sa lahat. Ang ating hindi natutulog na MHD Director, pero hindi naman mukha, si Dr. Radilla, si Engineer Andres, ang ating mga magagaling na mga chairman na nandito na talaga namang nakikita ko masipag kayo. Palakpakan natin sila. Ang mga konsehal na hindi rin natutulog, actually sa totoo lang po, lahat kami under your best choice, hindi na natutulog. Pero kaya palakpakan po natin ang ating mga konsehal na rin kung harapan. Ang ating mga medical frontliners, ang aming mga lolo at lola, ang mga kabataan na nandito at ang lahat ng mga nandito ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, naalala ko nung kami nangangampanya. Alam nyo ba 1 year na tayo? Anniversary na pala natin. Nag 1 year tayo nung May. Pero alam nyo naman po na pagpasok namin ni Yorme dito, ang dami pong problemang kinaharap ng administrasyon ko. Pero nakita nyo, na kahit na anong mga hadlang, ang dami pa rin niyang nagawa sa isang taon. Tama ba ako? Lakasan niyo yan! At naalala ko nung kampanya, binida niya talaga. Dahil importante para sa kanya na ang kalusugan niyo ay laging una. Kaya nung kami pumasok dito, ang dami na pong health centers ang nag-groundbreak at marami na rin po ang mata-turnover in a few weeks' time. And dito, naalala ko rin na sinasabi nga niya na pag nanalo kami, papaayos niya ang Beata Health Center. At ito na, nakikita niyo na ang kanyang pangako ay kailanman hindi napapako. At bilang Vice Alcalde niya, Presiding Officer, ang trabaho ko naman kasi talaga ay mag-preside sa City Council. Kaya pag meron siyang gustong pagawa sa akin, mabilisan kami kasama ng mga konsehal na pinupukpok namin ito para maisakatuparan ang kanyang plano. Hindi ko nahahabaan ang aking gustong sabihin sa inyo dahil alam ko mainit. Pero alam ko naman na ang taong papakilala ko sa inyo ay kilalang-kilala niyo na rin. Pero siguro, isang perspektibo ang papakita ko sa inyo bilang isang tao na nasa likuran niya palagi. Nakita ko na isang tao na may tunay na vision para sa ating lungsod. Nakita ko rin kung gaano niya kamahal kayo. Na minsan, kahit na hirap siya at hindi natutulog, ni wala ang weekend ang ating alkalde. Talaga namang nakikipaglaban pa rin siya para maisakatuparan ang kanyang mga pinangako para sa inyo. Kaya, ngayon, ibibigay ko na po ang mikropono sa alkalde na masasabi kong regalo sa atin ng Panginoon. Ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat sa ating Vice Mayor. May asin pa, no? Siyempre,
Yung Vice Mayor ko, may asim pa. May asim pa rin yung Director ng Manila Health Department, Chris Padilla. Ito kapitbahay nito. Talagang batang pandakan to. Si Grace. No? At si Gladys, ating namumuno, ma'am. At ang pinakagwapong sana wag na magretiro, Engineer Andres. Pagka magaling, ayaw natin pinagpapahinga eh. Tama ba? Pag walang kwenta, gusto natin, sipain na natin agad eh. Tama, no? Hopefully, may awa ang Diyos, ay pagdating na mga ilang panahon, ay makakuha tayo ng dekalidad na tao na pinamumunuan ng mga pagawaing bayan, pagpaplano, pati imburnal, pinaplano dito. Makakakita rin tayo, no? But gusto ko lang pasalamatan yung ating mga kusihal. Totoo po yung sinasabi ni Vice Mayor. Habang ako'y nagbibigay ng landas, daan, at direksyon kung saan tutungo at tutunguhin yung nilalaman ng kaban ng bayan ng lungsod ng Maynila, kailangan ko pong maipadaan sa kanila at bagay naman na lagi nila sinusuportan. Kaya po, di ba, naalala nyo nung nandito, tumayo rin ako rito. Hinihingi ko sa inyo, dapat your next choice tayo para mas mabilis ang trabaho. Pinakinggan nyo o kita ninyo mabilis. Could you imagine, matagal yun hindi ginagamit yan na health center. Nagpunta lang ako ilang buwan pa lamang nakakalipas. O ngayon, gagawin na natin makabagong health center dito sa inyo. Ayan, si Elmer pa. Wala ko kayo kay Elmer. Pinakapogi ka taga-Pandakan. Ano, puro taga-Pandakan itong dalawang to. Si Elmer, taga-Pandakan. Kahilong na, ha? Kahilong. O, ito si Castañeda. O, ito, dito. Tayo ka, konti. Yung tatay nito, taga-Pandakan. Although, taga-Pandakan na, naglipat ng bahay. Binata naman si Paring Kaloy ito, doon sa may bandang boundary natin sa Mandaluyong at saka Maynila. Pero yung tatay niya, sigurado ko, malapit na malapit sa puso niya ang taga-Pandakan. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Ito, kasinidad nyo, si Lubiloso. Alam mo yan si Lu, sa totoo, masayang-masaya ako at proud ako sa kanya na bilang kasama kong artista at napakahirap pang maipaliwanag sa tao sapagkat mapapasin ninyo si Lu ang mga ginagawa ng karakter sa entablado, sa telebisyon at pelikula ay mga nakakatawang karakter. Pero sa totoo, deep inside him, I for one, and many also knows si Lubiloso seryoso naglilingkod sa taong bayan. Yun naman. Kaya parang si Lu simbolo ng alam niyo yung pag may ginagampanak ng karakter, nagbubuti ka. Kaya po ang mga artista, magaling gumanap ng isang karakter. Tulad namin, o halal ng bayan. O dapat, manalo tayo doon ng pampamas. Ibig sabihin, ginalingan natin sa ating karera. Tama, mali? Si Lu. At mga nanay tatay ko, especially, ito, alam niyo, maraming health center. 44 health center. It's very sad that yung nagbibigay sa inyo ng maayos at tumugon sa inyong pangangailangan sa kalusugan ay sila rin napapahamak sa kanilang pasilidad. Napakaraming napag-iwanan ng panahon at hindi na binigyan ng atensyon.
ng mga health center. Nakalulog mo. Meron ho kami sa Maynila, dito sa atin, pinakamagandang health center sa buong mundo. Kasi may waterfalls. Parang resort. Mamukat-mukat mo, buti na lamang, isa sa empleyado ng MHD, binigyan ako ng tip. Sabi niya, sir, mahambahan na po dito sa health center namin. Then I went, personally. Kung nakita ko po talaga, kalugmok. Nung hinawa, ito pa, walang exaggeration. Hindi kayo mga vlogger, nakita nila po. Nung binuksan ko yung pintuan na siya, pagbukas ko, sumama yung buong pinto siya. Literal po. And yet, the irony of this, mga ngako kami, na mga tagapamalan ng maayos at kalidad na serbisyong pangkalusugan. Tama mali? At yun, hindi lang dapat pangako. Obligasyon namin. Tama mali? Kami mismo magkakasakit na sa pasilidad namin. Paano kami makapagbibigay ng maayos na serbisyong pangkalusugan? Kaya pagka nangyari na yun, hindi na ako lumigil. Lalo na ng mga oras na yun, walang-wala tayong tsape. Nga. Asin nga. Pero sa awa ng Diyos, within that same day, nakahanap ako ng pera na maisubi. At yun, malapit nang matapos. Yun po yung San Nicolas Health Center. Hindi na po kakabahan yung aking mga medical frontliners doon na yung, anong tawag doon sa Tagalog? Mold? Yung amag, hinihigop nila araw-araw. Wala na. Pati ang ospital ng Maynila, pagpapasensyahan nyo na, in the coming days, isasara ko lang saglit yung bagong ospital ng Maynila. I-renovate ko. Kasi hindi na ako minentain nung umalis ako nangangadugyot na naman yung emergency room lang naman ang isasara ko. Pero mawaglit lang. Saglit, isang linggo lang. Brand new na ulit yun. Pati yung mga makabagong teknolohiya na what you call antimicrobial lining para sa emergency room. Better facility for our health workers and better services for our community members. Lessons? Tama ba? Mga nanay tatay ko, di ba naalala nyo, ang lagi niyong sinasabi sa aming mga bata, Oy, ikaw huwag ka masyadong magagaling-galingan sa kapitbahay kung yung sarili mong tahanan, hindi mo inaayos. Tama mali? Tawag doon, plastic, mas masakit magsalita yung matanda ng araw. Pakitang, naalala ko yung nanay ko dinukonyatan ako ng nanay ko. Saan? Kayos ka sa loob ng bahay. Magwawalis ka sa labas. Kunwari palinis-linis ka. Na nagdugyot naman to papag mo. Itong saying natin, di mo bunutin. Di mo ba? Which makes sense. Kaya that's why I always wanted something for our medical frontliners so that we can also say, maayos tong pasilidad namin. Kasi maayos naman tong aming kalalagyan. Bukod doon, ay kahit pa paano po, unti-unti na natin nababawi ang mga supply. Hindi na himaspirin. Diba pag walang pera, gagaling na rin. Kaya pag masakit ang buto-buto, yakap su. Pagka wala na talaga, kispirin na lang. No, we will. Why? Pumanagkag kayo. Maliit man, hirap man ang kakayanan ng lungsod. Ano man ang meron dyan na nalalabi, natitira, lagi kong ipupuhunan sa MBN. Minimum Basic Needs. Housing,
education, healthcare, and jobs. Doon lang iikot ang ating buhay bilang namamahala. Ang tao'y may masisilungan. Umulat bumagyo, magkaroon ng dilubyo, pilitin natin dumating ang araw, hopefully, cross finger, hindi ko man matapos, sana yung mga susunod na henerasyon, wala nang squatter sa Maynila. Kasi marami ng Binondominium 1, Binondominium 2, Condominium 1, Condominium 2, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. These are in-city vertical housing. Alaunang may awa ang Diyos. Wala nang estudyanteng naglalagkit dahil ang kanyang eskwelahan ay 10-story, fully air-conditioned, public elementary and high school. Ang tanong, laway-laway lang ba to? Pangarap pa lang ba to? Hindi po. Nangyari na eh. Albert Elementary School, Manila Science High School. Ngayon, nagboboling na sila doon. Dati, Nipiko, hindi sila makapaglaro. Sa Sikip. Tapos Almario. Yun po ang Ateneo ng Tondo. Doon po ako graduate. Charo? Tapos lahat yun, natapos, 2 taon na, kasagsagan ng pandemya. Nawaglit na naman ako. Natenga ng 3 taon. Yung magsaysay. Pero yung mga taga-magsaysay ko, tuwa na dahil noong pag-upo ko, pinatuloy ko na. Ngayon, madadali namin Pebrero. Pero may taon ha, 2027. Tingnan ninyo, nagawa? Nangyari? Pwede? Posible. Ibig sabihin, at least in those areas, I can honestly say na ang population growth ng Maynila in the next 30 o 50 years, sagot ng Albert sa kanyang komunidad. Sagot ng Manila Science sa kanyang komunidad. Ng Magsaysay, ng Almario, and so on and so on. Nangyari. Kaya may problema po yung mga nanay doon sa katatay. Tuwing enrollment, nangihingi ng jacket yung anak ko yan. Malamig. Kaya yung mga bata, excited naman. Mano pa, yung mga apo ninyo na nag-aaral sa daycare, naliligo ng gatas. Your milk. Gusto nyo ba ituloy ko yung your milk? Sa mga apo nyo? Okay, mag-alala. Hindi ko lang itutuloy. Palalawakin pa natin sa Hunyo. We will go further and reach more. From 21,000 students sa buong Maynila, now we're going to reach 60,000 students. From daycare, we will elevate to kinder. Sa loob ng regular school or big school, then grade 1. Gusto niyo pa rin ng gatas? Mga lola-lola ko, anong gusto niyo? Powder, sariwa? Kaya mag-survey nga ako kasi may iniisip ako eh. Taas sa kamay ng gusto powder. Taas sa kamay na gusto sariwa gatas. Sige, alamin natin. Pero tuloy yun. Sariwa man o powder, may gatas pa rin ang senior. Kaya mag-aalala. So, ikinukwento ko ito, bagay nga talaga dito tutunguhan yung ating mga resources sa lungsod ng Maynila. Ngayon, bilang panghuli, mga 2 buwan na lang, gumayak na kayo. Meron ng senior citizens pa.
Sino may mga alagang hayop? Hayop sa loob ng bahay. Yung hayop magmahal. Baka may hayop din kayo kasama. Yung hayop mo, dali na. Tingnan ninyo. Kayo lalo na very particular. Very particular. Pansinin ninyo dito sa Pana. Paglabas mo, kalsada. Tama ba? Hindi dahil sa walang lugar eh. Napakatandaan na lang natin, di ba? Pero ngayon, yung dating alikabok na nagiging press powder. Pagpasok mo sa opisina, hindi mo na kailangan mag-makeup. Dadaan ka lang sa nagtaang interlink. Maya-maya, may powder ka na. Alikabok, gulo, dugyot. No? Iniwan na lang eh. Iniwan. At walang pumasin. May pumasin kunwari, pero hindi totoo. Pero ngayon, naalala nyo about less than 3 months ago, tinuldukan ko yung kaawa-awang sitwasyong pangkalusugan. More than the part, more than the part. Yung sitwasyong pangkalusugan ng mamamayan sa Pandacan, particular sa area na yun. Bakit? Yung alikabok na yung semento yun. At yung semento na yung papasok sa baga ninyo. Pagkatapos pasok sa baga ninyo, customer kayo ng bagong Biata Health Center. Di ho ba? Pero yun, tutulungan. Open green space. Reclaiming space and converted into open green space for the public to use. Makabagong pamamaraan, katulad na nangyayari sa Singapore at iba pang bansa. Ayun, mga nanay tatay ko, maniwala kayo sa akin. Nakakalamang na po si Elmer Park. Dinala niya yung aso niya. Tumira ka agad dun. May pinostehan na. Mag-i-enjoy kayo. Dali niyo ang apo niyo. Walking distance. Dali ninyo ang alaga niyong hayop. Napansin ko dito, meron pinakikiusap o yung ating mga pagka-didisiplina. Meron ng space for our pets. Meron ng space for our seniors. Pati ang mga bata. Maaliwalas. Masariwang hangin. At saka, sigurado ako dito, isa o dalawa o baka marami sa inyo, nung araw na masyal kayo sa grandstand. Tama ba? Mga pagdilim at kayo'y nagpagulong-gulong sa dambang. Di alam ni Vice yun. Umugulong-gulong doon. Akbay muna kumaro. Jibit. Mamaya, umi-escort na sa Christie. Ayun, may police huli. Because ang Pilipino ay gusto makapamasyal. Lalo tayo, wala tayong istasyon. That's why gusto ko maibalik sa tao. Open green space, pasyalan, mapuntahan. Total, wala naman tosgas. Diba? Tapos ito, naghalo pa. May bago tayong formulang ginamit sa pamamahala sa gobyerno ng Maynila. Pera ng lokal, pera ng nasyonal. Pinaghalo. Sino na kinabang? Taong bayan. Pwede pala. Posible pala. Dati, kanya-kanyang mundo. Lalo na, pagka naiba ang kulay mo. Alam mo dito, minsan, mas isa ibang tao, mas mahalaga sa kanila yung kulay nila. Pero kung isa lang kulay ko, moreno ako. Pero ang point ko, yung kulay-kulay ng politika, napapahamak yan taong bayan. O, tingnan ninyo. Kami, technicolor. Technicolor kami. O, pero kita ninyo, kahit na kami magkakaiba, isinuko ko sarili ko, isang pride lang yan eh. Fried chicken, masarap yan. Yung chicken yun.
But see, kapag nakipagtulungan ka sa pamahalaan, at ang pamahalaan naman din, marunong din yumuko na parang kawayan. Di ba? Nag-abot ang kamay. Sino na kinabang? O, may kinatayo tayo. Pamantasang lungsod ng Maynila College of Medicine. Perang nasyonal, binigay ni President Marcos, o pera ng lokal, binigay ng taong bayan, ng mamamayan ng Maynila. Susunod, pagpunta ko, binibilang ko na lang, siguro mga 3 buwan na lang. Yung 32 years old na maliit na ospital sa District 2, bibigyan ko na ng tuldo. Dahil ang inyong lingkod, bagamat wala tayong pera, namili pa tayo ng lupa. 1,900 square meter, 7-story, bagong ospital ng Tondo. So, mga kababayan, makikita niyo ito, 200 metro kwadrado, 60 metro kwadrado, 1,000 metro kwadrado. It doesn't matter. Ang mahalaga, develop, fix it for its purpose, for its use, no matter what. Yon ang importante. At yon ay pinuhunanan ng inyong pamahalang lungsod. Kaya sa ating mga barangay chairman, mga chairman, magtayuan nga kayo, palapakan ninyo ito. Mga kagawad, secretary treasurer, ang mga barangay official, kaya palapakan nyo sila. Kaya lahat sila. Kaya, nakasan nyo naman, kamisa-misa lang namin sila mapapalakpakan. Mag-unawaan kayo. Na kayong mag-aaway-away. Basta tatandaan nyo lagi, ako, hindi ako perfectong tao. Nagkamali din ako. Puro bakokang din ang tuhod ko. Dahil lahat na yata ng dulas at dapa, inabot ko sa buhay. Pero ang mahalaga, huwag natin bilangin yung ilang beses tayo nadapa. Ang mahalaga, ilang beses tayong babangon. Kaya anuman ang krisis ang kinakaharap natin, personal, emosyonal, mga lalagala ko, may krisis pa ba kayo sa emosyon? Sino bang wala ng jowa? Taas ang kamay. Wala na, naghanap ka na eh? Sayang. Re-refer ko sana sa'yo si Papsi. Ito ba si Papsi? Pumanatag kayo. Sino maraming minahal? Taas ang kamay. Wala kayong minahal? Marami. Ay, siyempre, nagkasakit kayo sa puso. Sa dami ng minahal nyo, nagbara-bara ang mga ugat nyo. Huwag kayo mag-alala. Ang Maynila, ang natatanging lungsod or LGU na nagpatayo ng ospital na merong pinatatakbong angiogram procedure and angioplasty procedure. Pag-aari ng lokal, pinatatakbo ng lokal. Ang meron yan sa gobyerno, sa nasyonal, Heart Center, UPPGH, at hindi ko na po alam yung iba. Meron din yan sa private, Makati Medical Center, St. Luke's, na magka-angiogram. Si angiogram, para magka-idea kayo, para siyang si Malabanan. Titingnan muna yung mga barbula mo kung may bara. Ang dami mong minahal. Ang daming bara sa puso mo. Ano yung nangyari? Halimbawa, huwag naman gawin ng Diyos. Natagpuan ang angiogram. Ang angiogram nasa 50 to 80,000. Sinisilip ka pa lang, ha? Hindi ka pa ginadamot. Sinisilip ka pa lang. Tosgas ka na. Ayan. Ay, may bara. 1, 2, 3,
O minsan, 4 pa. Meron ako nakita, 5 eh. O, di, 5 ang bara. Anong gagawin sa bara? Kay malabanan, sisip-sipin. Tama ba? At kay angioplasty, may bibiling wire, tubo. Ang dating sa tao, goma. Ibubuka. Para umagos ng maayos yung daloy ng dugo sa puso. Tama ba, doktora? Gusto yung pa-check up sa akin? Nagtutuli ako. Kaya lang pukpok. Ang tumira sa akin si Mang Baldo, taga Moriones eh. So malamig na ang kaluluwa ni Mang Baldo, maraming tinirang et yun mga araw sa mundo. Oh. Mahal yung stent. Stent ha? Per piraso, mahal yun. At minsan, yun ang ikamamatay mo pagbasa mo ng bill. Bagong opera, na angiogram, sariwa-sariwa, bagong baba yung makina. Okay na okay. Pagbasa ng bill, ay! Apo, ginagawa ko lang ng biro, pero sa totoo, pag nakita niyo po, PG, so 1.2 million pesos, 700,000, 800,000. Makatimid? 2 million. Meron ba kayong milyon? Alam ko, meron kayong milyon-milyon problema. Wala. Kaya kung bakit, ito po, hindi ko po yung tinatangos ng ilong. Kayo na ang humusga. Nung pinagawa ko yung 10-story fully air-conditioned na bagong ospital ng Maynila, may isang pasilidad doon. Itinatag namin. Yung makina na yon, iyabang nyo na bilang Manileño. Mas maganda pa sa St. Luke's yun. Si Leclerc mismo, yung ating executive secretary, siya, binihat at tinira. Nung nakita niya yung makina natin, sabi, mas maganda pa itong makina natin. 3 taon natulog. Hindi ginamit. 3 taon na ko nawala eh. Pag-resume ko, inactivate ko. Salamat sa mga doktor. Mga, anong tawag natin yan? Consultant? O, yung mga interventionist. Cardiologist. Interventionist cardiologist. O, bakit to? Bakit mahalaga? Mambon. Hallelujah. Umulan ka! Gusto namin ng ulan yan. Huwag ka lang magpapaha. Huli na to. Hindi kasi mahalaga. Baka lang kasi maligaw yung pamilya ninyo. Binalik natin, patakbo natin, gumagana. Now, meron na tayong 2 successful na operation. Lalo na mga doktor natin. Bill! Inangiogram, inangioplasty. Binigyan ng barbula. Ginastos lahat ng Manila. Matibayan na yung pasyente. Magkano bill? 975,000. Patient 2, 975,000. Magkano binayaran ng 2 taga Manila? 0. Zero. Literal. Zero. Ano? Si Yorme ba nagbayad? Hindi. Sino nagbayad? Taxpayer of the city of Manila. Yung buwis ninyo na ibalik sa inyo. At sa buwis ninyo, nakapagbigay kayo ng doktong na buhay sa 2 tao. What more we can do together? That's why, all these things, itong mga gawain nito, iniikayat ko kayo. Yes, I'll do my best. Pipilitin kong magbuti. Pipilitin kong mag-ina. But I cannot do it alone. I need each and every one of you. Because if we work together, we can make Manila great again. So muli, sa aking lalo ito lang, malapit na ang lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso. Tapos na ako ng Marso. Tama ba? Ay, nagkilala na. Marso, Abril, Mayo, Junyo. Junyo, 3 buwan, no? I love you.
Pasensya na kayo mga kabataan. Una-una lang yan. Talagang pinipilit ko na maipakita kaming mga bata, lahat ng kabataan na nandito, in our own little way. Show love, compassion, and understanding for our seniors. For the remainders of their life, yung maramdaman nila sa buong buhay na nagdaan, na pinagdaanan nila, ngayon makakita sila ng gobyernong mahal na pinagmamalasakitan ang mga nakatatanggap sa ating pamayanan. Natanggap niyo ba yung mga cake, yung mga nag-birthday? Wala pa, di ba birthday? Wala. Kailan birthday mo? December. Hindi mo nadali nung last year? Nasaan ka? Ha? Birthday mo, hindi mo nakuha? Wala ka kayo? Uy. Ayun, okay. Honest to goodness question. Simula noong July, nag-resume yata tayo September eh. Sino nakatanggap ng cake? Ayun, natanggap nyo. Bumalik. Iba na ang logo, no? Nakita nyo, Jones Briggs na. Nakita nyo na? O, tuloy-tuloy yun. Hindi yan lilipas. So muli, mga nanay tatay ko, mag-iingat kayo. Masaya ako, umulan na. Mapapawasan na ang init ng kalsada, alimong. Pero, kung nakakatakot ang Tagaraw, nakakatakot din ang Tagulang. Sa Tagaraw, sakit ng ulo, alta presyon. Sa Tagulang, pulmonya. Wala kang kalaban-laban, kaya mag-iingat kayo lagi. Dito sa Maynila, pahabaan ang buhay, ha? Hanggang nandito ako, pipilitin ko maiparamdam sa inyo ang pagmamahal ng lungsod ng Maynila. Sa mga kabataan naman, mag-aral lang kayong mabuti. Nag-aral lang kayo mabuti. Wala ko ibang inihiling sa inyo. Mag-aral lang kayo mabuti. Basta may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, sa aking mga medical frontliners, uy, lagi kayo mag-i-smile, ha? Smile lang. Alam mo, minsan yung ngiti nakakagaling na eh. Totoo lang. Yung karinyo ng isang ina, yung karinyo ng isang ama, kapag may lagnat yung kanyang apo o anak, minsan pagka nangitihan ka ng magulang, oh, jubo. Diba? Ano ka na, lumulubag yung lobo. Kasi, totoo naman, it's always about, because you're in the front line. At ang taong may sakit, walang maintindihan katwiran. Kahit tayo ang tama. Hindi maintindihan ng taong bayan. Kaya, Restituto Aguilar, alagaan mo yung buong distrito, ha? Yung District 6, ha? Alagaan mo sila. Pagtulong-tulong kayo, Gladys. Basta sa inyo po, magandang umaga. Masaya ako na yung laway ko, nasingil ko ngayong umagang ito. Para po sa inyo to, ingatan ninyo, ito ang hiling ninyo. Ilupad ko lang yung hiling ninyo. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kaya awa Diyos, makakaraos din tayo. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng kung may kapal. Manila! God first, thank you. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. At tayo po ay dadako na po sa pagpirma po ng plano para po sa renovation ng Beata Health Center. Inaanihan ko po ang ating pong mga konsihal at kasama na po natin Councilor Doc Mercado upang saksihan po ang Beata Health Center po ay magkakaroon ng minor operating room, dental room,
waiting area, reception desk, physician's room, nurse's station, staff, kitchen, pantry, medical storage room, and service area. Pinipirmahan na rin po ang dyaryong isasama sa plano at ito po ay isisilid sa capsule. Naipasok na po sa capsule ang plano at ang dyaryo. Inumin sa picture po. Tinatawagan po namin ang ating mga punong barangay